Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul malaikatil abrar, ang digdig ng mararangal na mga anghel. At malapit na natin matapos itong libro. Alhamdulillah. So natalakay na natin yung tungkol sa mga anghel at ang kanilang kinalaman sa iba pang mga nilikha ni Allah. Yung mga anghel na tagabuhat ng trono, yung mga anghel ng kabundukan, at mga anghel na itinalaga sa ulan, mga pananim at pagdating na iba pang mga biyaya ni Allah. So inshallah, sa huling kabanata, Al-Mufadala Bainal Malaikati wa Banil Bashar. Sino ba ang nakahigit? Ang mga anghel o ang mga tao? Pero syempre, ang usapin nito ay usapin na maraming napapaloob pa na ibang mga usapin. So hindi ito basta-bastang masasagot. Okay? Kung sa kapangyarihan, kumbaga dito sa dunya, mas makapangyarihan yung mga anghel. Kumbaga, walang tao ang may kakayanan na maminsala sa mga anghel, pero kung ang anghel utusan ni Allah na maminsala sa tao, magpadala ng parusa sa tao, kunin ng kaluluwa ng tao, magagawa yun ng anghel. Pero hindi ganun kasimple ang usapin na ito. Ito nga, sinasabi al-khilafu fil mas'alatil kadim, ito isang matagal ng talakayin. At bakit nagkaroon ng interest dito yung mga tao? Hindi ko rin alam Pero siguro may makulit na noong una pang panahon. May mga katulad ni Kambal. Noong una pang panahon, mahilig magtanong sa mga bagay-bagay. Pero nga, nang nakarating ang usapin na ito kay Ibn Kathir rahimahullah, qad ikhtalafa an-nasu fi tafdilil malaikati alal bashar alal aqwal. Ala aqwal. Iba-iba ang naging pananaw ng mga tao kung sino ba ang mas mainam, ang tao ba o ang mga anghel. At maraming iba't ibang sinasabi ang mga tao. At kapag sinabi ritong tao, sa sinabi rito ni Ibn Kathir rahimahullah, maaaring ito tinutukoy, napapalob na rito yung sinabi ng mga scholar, sinabi ng mga pilosopo, at yun din sinabi ng iba pang mga pangkaraniwang tao. Kasi nababanggit din yung mga yun sa mga aklat na ito ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah. Fa'aktaru ma tujadu hadhihi al-mas'ala fi kutubil mutakallimin. So ang pinakamarami raw na nababanggit tungkol sa usapin na ito ay matatagpuan sa libro ng mga pilosopo. Mga pilosopo na mga philosopher, kumbaga. Hindi yung pilosopo lang na na makulit matigas ulo. Yung daming tanong, hindi yun. Hindi yung parang kambal lang. Yung tinutukoy dito, yung pilosopo, kumbaga yun nga yung ahlul kalam, yung kumbaga sila yung taga-sunod nung kumbaga sa Islam, sila, ligaw na sekta rin sila kung tutuusin, na yung mga bagay-bagay sa Islam ay inuunawan nila sa pamagitan ng lohika ng mga Griego. Hindi sa pamagitan ng metodolohiya ng salaf kung paano nila inunawa ang mga bagay-bagay. Na yun nga nangyari, sa sobrang pamimiloso po ng mga tao, lumilitaw yung mga bagay-bagay o lumalabo yung mga bagay na malinaw na. Kumbaga akala nila tumatalino sila sa pamagitan ng paglalapat ng mga pilosopiyang Griego at Romano at iba pa sa mga katuruan ng Islam, pero lalong lumalabo. Halimbawa doon sa kanilang filosofiya pagdating sa mga usapin na may kinalaman sa akida, tungkol sa pagluklok ni Allah sa arsh, sa trono, tungkol sa mukha ni Allah, sa kamay ni Allah, iba't iba pang mga bagay, kakapamimiloso po nila, lalong lumalabo yung mga bagay-bagay. May mga bagay-bagay na, kumbaga, hindi na dapat pinangangahasan pa na pakialaman ng tao. Pinangangahasan pa nila. Katulad yung mga bagay-bagay na hindi naman na tinalakay ng mga scholar noong unang panahon, ng mga sahaba. Pero sila,
sa yabang nila, nakala nila matalino na sila, pinakialaman nila pati yung mga bagay na yun. So, lumitaw ito sa aklat ng mga mutakallimin, nung ahlul kalam, yung mga pilosopo, wal khilafu fiha ma'al mu'tazila wa man wafaqahum. At gayon din sa iba't ibang mga grupo na may kinalaman sa mu'tazila at mga sumang-ayon sa kanila. Yung mga mu'tazila, lumitaw nga sila nung panahon na ng mga tabiin. At nung panahon ni na Imam Ahmad, na sila, kumbaga, marami na sila talaga. Mga 100 years pagkatapos na mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O, kumbaga, mula sa panahon na yon hanggang sa mga sumunod na panahon. Waqdamu kalami ra'aytuhu fi hadhihi al-mas'ala ma dhakarahu al-Hafidh Ibn Asakir fi tarikihi fi tarjamati Umayya bin Amr bin Sa'id bin al-As. Sasabi ni Ibn Kathir rahimahullah, ang pinaka nauna na pagtalakay dito sa usapin na ito ay ang binanggit ni Ibn Asakir rahimahullah sa kanyang aklat ng kasaysayan. At ito ay mula doon sa, kumbaga, tala naman niya ng biography ni Umayya bin Amr bin Sa'id bin al-As. So dito, annahu hadara majlisan li Amr bin Abdulaziz. Hindi pala Amr, Omar. Dumalo daw si Amr bin Sa'id bin al-As. Hindi ko alam kung sino itong si Amr bin Sa'id. Kung kaano-ano ba ito ni Amr bin al-As. Baka pabangkin. So dumalo daw itong tao na ito, si Amr, sa majlis, doon sa pagtitipon sa pamumuno ni Omar bin Abdulaziz. Wa indahu jama'atun. At kasama raw ni Omar bin Abdulaziz ang grupo ng mga Muslim. Hindi binanggit dito kung sa panahon na ito ay khalifa na si Omar bin Abdulaziz. Kasi si Omar bin Abdulaziz, bagaman kabilang siya sa Umayyah, kumbaga hindi siya umastang hari. Hindi siya katulad ng mga nauna sa kanya o ng mga sumunod sa kanya na parang mga hari. At naniniwala pa nga ang ibang mga scholar na kung tutuusin, pwede pa siyang maituring na kabilang sa mga Khulafa'ur Rashidin. Pero siyempre, alam na natin yung limit ng Khulafa'ur Rashidin, ang kanilang itinagal ay 30 taon lang. At sunod-sunod sila na dumating. Yung 4 na khalifa at ang ibang mga scholar, siyempre sinasama na nila sa bilang si Al-Hasan. Kahit interim lang na khalifa, si Al-Hasan. So doon sa pagtitipon na yun na naroon si Omar bin Abdulaziz, sinabi raw ni Omar, ma ahadun akramu alallahi min karimi bani Adam. Sa sinabi ni Omar bin Abdulaziz, kumbaga dineclare niya doon sa mga tao na walang sino man na kumbaga sa pananaw ni Allah ay pinaka mapagbigay liban pa doon sa pinakamapagbigay sa mga tao. Kumbaga, sa mga tao na pinakamalapit kay Allah, yung mas magandang translation siguro, wa ma'ahadun akramu, di ba yung karim may dalawang kahulugan? Marangal at mapagbigay. So dito, dalawang beses binanggit yung karim, doon sa akram at yung karim. Kasi magandang translation siguro, wala nang mas marangal pa sa paningin ni Allah, liban pa sa pinaka mapagbigay na tao. So yun ang pinaka magandang translation doon sa sinabi niya. Ma'ahadun akramu Allahi min karimin bani Adam. Wastadalla biqaulihi ta'ala, at ginamit niyang dalil sa sinabi niya na ito,
innal ladhina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tunay na ang mga nanampalataya at gumawa ng mabuti, sila yaong mga pinakamainam na nilikha. At syempre, isa sa mga sukatan, kumbaga, bakit nanggaling doon yung sinabi ni Omar bin Abdulaziz? Kasi isa sa mga pangunahing batayan ng pagiging mabuti ng sinuman ay ang kanyang pagiging mapagbigay. Yung hindi siya maramot. Hindi siya maramot. Kumbaga, mapagbigay ng sadaka o kaya matulungin, mga ganung bagay. Wawafaqahu ala dhalika Umayyah bin Amr bin Sa'id. At si Umayyah bin Amr nga ay sumang-ayon sa sinabi na ito ni Omar bin Abdulaziz. Faqala Araq bin Malik, at meron pang isang tabiin sa panahon na yun, si Araq bin Malik. Sinabi niya, ma'ahadun akramu Allahi min malaikatihi. So itong si Araq, meron naman siyang ibang sinabi, katulad ng sinabi ni Omar bin Abdulaziz, pero sinabi niya, walang sino mang mas marangal pa sa paningin ni Allah o mas marangal pa kay Allah, liban pa sa kanyang mga anghel. So baga may, di ba, may taliwasan na. So para kay Omar bin Abdulaziz, ang pinakamarangal na nilalang, kumbaga sa paningin ni Allah, ay ang tao na mapagbigay. Pero sabi naman ni Araq, ang pinakamarangal sa paningin ni Allah, pinakamarangal na nilalang sa paningin ni Allah, ang kanyang mga anghel. Hum khadamatu darayhi, yung mga anghel sila ang tagapaglingkod sa dalawang domain ni Allah, sa dalawang pinaghaharian ni Allah. Ang buhay dito sa mundo at yung kabilang buhay. Wa rusuluhu ila anbiyaihi. At gayon din, pagkatapos daw nung mga anghel, ang sumunod na pinakamarangal ay ang kanyang mga sugo at ang kanyang mga propeta. At ang kinuha naman niyang dalil, ma nahakuma rabbukuma an hadihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. So yung ginamit niyang dalil, si Omar bin Abdulaziz, di ba yung sa Suratul Bayyinah? Tapos si Araq, doon sa Suratul Al-A'raf, verse 20, di ba pinagbawalan sila ni Allah na lumapit doon sa puno. Pinagbawalan sina Adan at Eva ni Allah na lumapit doon sa puno. At dumating sa kanila si Satanas. So sinabi ni Satanas, hindi kayo pinagbawalan ni Allah, kayong dalawa ay hindi pinagbawalan ng inyong Panginoon mula sa puno na ito, liban na lamang dahil sa kayo ay magiging anghel, magiging dalawang anghel, o dalawa sila na magiging anghel, o takuna minal khalidin. Kasi kapag lumapit kayo o kumain kayo mula dun sa puno, kung kukunin natin sa ganung konteksto, yung nga, magiging anghel kayo at mabubuhay kayo habang panahon. So mula rito, yung nga sinabi ni Araq na ang pinakamarangal ay ang mga anghel. Kasi, kumbaga, si Satanas, kinikilala niya na superior yung anghel kaysa kina Adan at Eva. Kumbaga, kapag kumain sila mula doon sa puno, o lumapit sila, o gawin nila anuman doon sa puno, magiging anghel sila. Yun yung kumbaga yung deduction o pagkuha ng aral mula sa aya na ito. Faqala Umar bin Abdulaziz li Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. So, sinabi naman ni Umar bin Abdulaziz doon sa isa pa niyang kasama. So, itong si Araq, magkasama sila ni Umar bin Abdulaziz. Magkasama, nag-uusap sila. So, sabi ni Umar bin Abdulaziz, tinanong niya isa niyang kasama, si Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Matakulo anta ya Aba Hamza, ano naman ang masasabi mo, Abu Hamza? So itong si Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Faqala qad akramallahu Adama fakhalaqahu biyadihi. Si Allah, pinarangalan niya si Adan sa pamagitan ng paglikha kay Adan sa pamagitan ng kanyang kamay. Wa nafaqa fihi min ruhihi,
at ihininga ni Allah kay Adan ang kaluluwa na nanggaling kay Allah. Ito yung ibig sabihin ng min ruhihi. Hindi ito bahagi ni Allah, na kaluluwa na bahagi ni Allah. Kumbaga nanggaling kay Allah, nilikha ni Allah. Wa asjudu lahu wa asjada lahu malaikatahu. At inutusan ni Allah ang kanyang mga anghel na magpatira pa kay Adan. Wa ja'ala min durriyatihi al-anbiya. At si Allah dinulot niya na ang mga propeta ay magmula o manggaling sa mga tao. Kasi wala namang anghel na propeta. So yun yung tinutukoy niya. Wa rusulu wa man yazuruhu al-malaika. So hindi lang mga propeta, pati mga sugo na dinadalaw ng mga anghel. Lahat sila ay mga tao. Fawafaqa Omar bin Abdulaziz fil hukmi wastadalla bighairi dalil. So sumang-ayon dito si Omar bin Abdulaziz at hindi na siya nanghingi ng dalil. Actually, lahat naman nito na sinabi ni Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, nababanggit din sa Quran. Iba't ibang mga aya nga lang yung kanyang pinagkunan ng dalil. Wa hadha alladhi dhakarahu Ibn Kathir min kalami Omar bin Abdulaziz wa julasaihi fi hadhihi al-mas'ala. So ito yung nababanggit ni Ibn Kathir, kumbaga na siyang kauna-unahang pagtalakay kung sino ang mas marangal, yung tao ba o anghel. Kumbaga kauna-unahan na naitala na pagtalakay. At yubayyinul khata ma qalahu Tajuddin al-Qurazi. So itong sinabi na ito ni Omar bin Abdulaziz at yung sinang-ayunan nga niya na sinabi ni Muhammad bin Ka'ab. So kanina di ba si Muhammad bin Ka'ab meron siyang tinukoy na iba't iba pang mga dahilan na nakahigit ang tao. At hindi lang isa ang dalil na meron siya kumbaga doon sa kanyang sinabi na sinang-ayunan nga ni Omar bin Abdulaziz. So merong isang nagsalita tungkol dito, si Tajuddin al-Fazari, at syempre, yung sinabi niya ay taliwas doon sa napag-usapan o natalakay ni Omar bin Abdulaziz. So sinabi niya, hadhil mas'ala min bidai ilmil kalam. So ang usapin daw na ito, ang pagtalakay kung ang tao ba ay superior sa anghel o ang anghel ay superior sa tao. Sabi niya, bid'a raw ito. Sabi ni Tajuddin al-Fazari na ang bagay daw na ito ay bid'a na inimbento ng mga pilosopo. Allati lam yatakallam fihi as-sadr awwalu min al-ummah. Hindi raw ito pinag-usapan ng sino mang nauna sa umma na ito. Wala min ba'dihim min a'lamil a'imma. At kahit yung mga maaalam pagkatapos nila. So ito yung sinabi ni Al-Fazari na yung pagtalakay daw kung sinong superior, anghel ba o tao anghel, tao sa anghel kumbaga. Sabi niya bid'a raw ito. Pero mali nga ito. Yung sinabi niya kasi hindi ito bid'a kasi si Omar bin Abdulaziz ang isa sa mga pinakamaalam sa ummah na ito. At pati yung kanyang mga kasama, pero tinalakay nila ito. Hindi nila minasama. Siyempre, yung sinabi niya ito ni Tajuddin al-Fazari, nasabi niya ito dahil ito yung naabot ng kanyang pangunawa. Okay? So sinabi ni Sheikh Omar al-Ashkar, mali si Tajuddin na bid'a ito. Pero siyempre, hindi rin naman natin siya itatakwil. Hindi natin siya lalagyan ng X. Kumbaga, katulad ngayon, may masabi ka lang mali, may X na yung mukha mo sa ano. Hindi naman ganun. Hindi ganun ang mga scholar, alhamdulillah. So yun yung naintindihan niya. Baka nga hindi nga niya alam yung tungkol sa pag-uusap ni na Omar bin Abdulaziz, di ba? Tungkol sa bagay na yun. Hindi niya alam. Kaya nasabi niya na bid'a ito ng mga pilosopo. Kasi yun yung nalaman niya eh. Ang nalaman niya na nagtatalakay lang tungkol dito, puro pilosopo. Kaya ganito na rin yung kanyang naging conclusion.
So, pero ano pa man, mali yung kanyang sinabi. Ang tama, pinag-uusapan pa rin ang usapin nito kahit ng matitinong tao. Kahit ng maalam, tinatalakay nila ang usapin na ito. Alhamdulillah. Kasi si Tajuddin, inshallah, yun nga, nagsalita siya ayon sa kung ano yung kanyang nauunawaan at nalalaman. At merong hadith nga, di ba? Na kapag ang hukom ay naghatol ng makatarungan at siya ay tama sa kanyang hatol, meron siyang dobleng reward. At yung hukom na nagsikap na makarating sa tamang hatol pero nagkamali siya, meron pa rin siyang isang reward. Kasi nagsikap siya na makarating sa kung ano ang makatarungan. So ganito yung kalagayan ni Tajuddin Al-Farazi. Ganito yung sinabi ni Tajuddin. Ngayon nga, yung sinabi na ito tungkol kay Tajuddin, iniulat ito doon sa Aqidatut Tahawiyah. At karugtong dito sinabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, bal qad thabata anna ba'da as-sahaba takallamu fi shay'in min dalik. Bagkus ay napagtibay pa nga sa ilang mga sahaba na kahit sila ay natalakay din nila ito. Kumbaga yung nabanggit kanina yung tungkol kay Omar bin Abdulaziz, yun ang natala ni Ibn Kathir. Pero yun nga, syempre, sa paglipas ng panahon, kumbaga mas nagiging kompleto yung yung collection ng mga hadith. Kaya nga, yung pagiging panatiko sa madhab, diba, lilimitahan lang ng tao yung sarili niya sa pagsunod sa madhab ni Imam Shafi'i o ni Imam Ahmad o ni Imam Malik o ni Abu Hanifa na siyang pinakamatanda sa kanilang apat. Hindi pwede. Kasi sa panahon nila, kumbaga umuunlad pa lang yung pangongolekta ng mga hadith. Ang diferensya ng panahon sa pagitan ni Imam Al-Bukhari at ni Abu Hanifa, mahigit 100 years. So, kumbaga hindi pa ganoon katatag yung pangongolekta ng mga hadith. Kaya nga lahat silang apat ay nagsabi, idha sahhal hadith fa huwa madhhabi. Kapag napagtibay ang anumang hadith, yun ang aking madhab. Ngayon, kung anumang sinabi nila, nataliwas doon sa napagtibay na hadith, o meron man silang kinilingan na pananaw, pero meron palang mas matibay na pananaw, basically yung sinasabi nila, sundin natin yung matibay na pananaw, hindi sila. Okay? So parang ako, halimbawa, may masasabi ako, tapos mali pala, di sundan nyo yung tama. Sundin nyo yung tama. Huwag nyo lang ako murahin. Baka sabihin ng Kamal, gagong mujahid yan, mali yung tinuro. Hindi, kung may mali ako, di mali nga, kung sundan nyo yung tama, huwag nyo lang palakihin yung yung issue. Kasi may taong ganyan nakakainis eh. Yun nga, parang katulad yung halimbawa, katulad kay Tajuddin, mumurahin niya na yun. Lalagyan niya na ekis yung pagmumukha nun, kung may taong ganun. Ewan ko si Yasin, baka bandang huli, ganun yung kalalaan yun, kahinat na nun eh. Dapat lang, swabe lang, inshallah, yung Muslim. Hindi siya yung yung panatiko o kaya yung actually sama ng ugali yun, yung taong ganun, yung makakita lang siya ng mali. Konting mali sa iba, baga pinapalaki na niya. Na parang wala nang, baga kinalimutan na niya lahat ng ginawang mabuti nung tao na yun. Ganyan yung mga neo-Salafi. Ganyan takbo ng utak nila. Ganyan takbo ng utak nila. Ngayon nga, actually natalakay pa nga ito. Sabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar, ayon sa kanyang nalalaman, kasi nga si Sheikh Omar Al-Ashkar, di ba, sinulat niya itong libro 1990. Kumpara mo naman ito sa panahon ni Omar bin Abdulaziz, na 700 CE, kumbaga. So, mas maraming alam si Sheikh Omar Al-Ashkar kaysa kay Omar bin Abdulaziz. So nalaman niya ni Sheikh Omar Al-Ashkar na yun nga, anna ba'da sahaba takallamu fi shay'in min dalik, ang mga sahaba ay nagsalita din tungkol dito. Fahada Abdullah bin Salam. Sa tinukoy niya si Abdullah bin Salam. So ito, iniulat ito ni Sheikh Al-Albani dun din sa kanyang syarh ng Aqidatut Tahawiyah. So yung kanina, yung tungkol kay Al-Fazari, galing din yun kay Sheikh Al-Albani.
Galing din yun kay Sheikh Al-Albani. So sinabi ni Abdullah bin Salam, kung naalala niyo si Abdullah bin Salam, siya yung rabbi ng mga Hudyo na nag-Muslim. Siya yun. So sinabi niya, ma khalaqallahu khalqan akramu alayhi min Muhammadin. Si Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang nilikha na sino mang nilikha na mas marangal pa para sa kanya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu wala Jibril wala Mikail. So meron nagtanong kay Abdullah bin Salam. Hindi ni binanggit kung kailan ito nasabi ni Abdullah bin Salam. So nagtanong yung mga tao sa kanya. At syempre si Abdullah bin Salam, hindi rin basta-bastang sahaba. Maalam siya doon sa dating relihiyon niya, sa Judaism, at syempre, ibig sabihin, maalam din siya sa Islam. So may tao nagtanong sa kanya, makulit din. So imagine niyo lang yung kambal, ganito magtanong. So sabi niya nagtanong, kahit kay Jibril tsaka Mikail, mas marangal pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine niyo lang si Yasin o si Rashid, ganyan magtanong. May ganyan. So sinabi, faqala lis-sa'il, sabi ni Abdullah bin Salam, atadri ma Jibril wa Mikail? Nakikilala mo ba kung ano sina Jibril at Mikail o kung sino sila? So sabi ni Abdullah bin Salam, kilala mo ba o alam mo ba ang tungkol kina Jibril at Mikail? Innama Jibril wa Mikail khulika musakharan kasyamsi wal qamar. Silang dalawa, sina Jibril at Mikail, nilikha sila na sumusunod lamang kay Allah. Musakhar, katulad ng araw at buwan. Kumbaga kung kailan iutos ni Allah na sumikat yung araw at buwan, sisikat sila. Kailan inutos ni Allah na lumubog ang araw at buwan, lulubog sila. Katulad ni Jibril at Mikail alayhimassalam. Katulad nga sinasabi ni Allah, di ba, sa Quran, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ang mga anghel, sinusunod lamang nila ang iniutos sa kanila. Hindi sila sumusuway kay Allah. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. At yun nga dahil dito, dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi katulad ni na Mikael at Jibril na walang free will. Ibig sabihin, dahil sa free will ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Abdullah bin Salam, superior si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa dalawang dakilang anghel na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mula rito, sumari na ring mahinuha na maaari nating mahinuha na ano lang ito, kumbaga, special lang ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Superior si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit kina Mikael at Jibril, pero hindi rin naman ibig sabihin na yung pangkaraniwang tao, superior na sa iba pang mga anghel. Okay? So yung tinatalakay kasi dito kung naglagay kasi ng parameter, kumbaga, naglagay ng criteria, si Abdullah bin Salam. Ang kanyang pinagbatayan, free will. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaya siyang pumili na sundin si Allah. Pero sina Jibril at Mikail, wala silang pagpili. Ginawa lang nila yung inutos sa kanila ni Allah. So bakit natin nasabi ito? Kasi kung sa parameter na ito, nagiging superior si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, pero syempre hindi rin naman mangahulugan na yung makasalanang tao, kahit may free will siya, o dahil sa free will niya, naging makasalanan siya, superior siya doon sa anghel na sumusunod kay Allah. So yun yung tinutukoy dito ni Abdullah bin Salam. Kaya maaring sa sinasabi niya na ito, malinaw ang comparison between Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang at sina Mikael at Jibril, hindi sa pangkalahatan ng tao na kasama yung makasalanan at yung suwail at yung mananampalataya at yung mga anghel. Pero ang punto pa lang dito, kasi introduction pa lang ito ng usapin, ang punto rito, kumbaga nililinaw pa lang dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar, walang problema na talakayin ito. Walang problema na talakayin ito. So kahit si Abdullah bin Salam, tinalakay niya ito.
Si Omar bin Abdulaziz, tinalakay niya ito. At yung iba pang mga scholar. So kahit ginagawa ito, tinatalakay ito ng mga mubtadi, ang nalalaman natin ay pwede ito. Anyway, wala rin namang isa pang batayan, wala rin namang scholar ang nagsalita laban dito. Wala akong nalalaman na anumang fatwa na bawal pag-usapan ng bagay na ito. Ang malinaw na mayroong mga pagbabawal sa pagtalakay, yung mga pangalan at katangian ni Allah nang walang dalil. Bawo yung mga magtatalakay tungkol sa istiwa ni Allah sa trono, paano lumuklok si Allah sa trono. Di ba sinasabi nga ng mga scholar, al-istiwa'u ma'lum, nalalaman natin na si Allah ay nag-istiwa, lumuklok sa kanyang trono, wa kayfiyatuhu majhul, at ang paraan nito ay hindi natin nalalaman, kaya wala nang mga ngahas na maglalarawan pa nito. Wa kayfiyatuhu majhul, yun nga, walang nakakalam nito, wa su'alun anhu bid'ah. At ang pagtatanong tungkol dito ay bid'ah. Kaya nga ako, sa translation ko doon sa istiwa, thumma stawa alal arsh, ilang beses na nabanggit yun sa Quran. Ang translation na ginamit ko, lumuklok sa trono. Yung ibang translation yung ginamit nila, pumaibabaw sa trono. Ngayon kung sa tafsir, hindi naman sinasabi ng iba, pero kung kasi, yung ista'la, alal arsh, kumbaga, mas kasi, mas general yung lumuklok sa trono na hindi mo na ito, kapag sinabi mo lumuklok, hindi mo na may imagine kung paano. Samantalang kung pumaibabaw, imaginein mo pa kung paano. So mas maingat yung ginamit kong salita, yung pagluklok sa trono, inshallah. Tapos meron pang isang aya, thumma stawa ila sama, at si Allah ay nag-istawa sa langit, yung pagtapos siya nilikhain yung mga nilikha. Pero istiwa na yun, kumbaga bumaling si Allah sa langit, at meron pa siyang ibang ginawa doon, meron pa siyang mga nilikha na iba doon. So yung mga bagay na yun, kumbaga, sarado na. Yun nga yung sinasabi ng mga scholar, pagiging tawqifiya ng marami sa mga turo ng relihiyon na ito, hindi na natin pangangahasan. So pwede. At itong pagtalakay na ito ni Abdullah bin Salam, binanggit nga ito ni Sheikh Al-Albani at iniulat din ito ni Al-Hakim sa kanyang Mustadrak. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah at tatalakayin pa natin yung iba pang mga pananaw tungkol dito inshallah. Kasi yung una palang tinalakay ni Sheikh Omar Al-Ashkar, pwede ba ito talakayin? So pwede ito talakayin inshallah. Ngayon yung mga sunod natin matatalakay, so ano pa yung saysay? Bakit kailangan itong talakayin at iba pang mga katulad nito inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.